Good evening po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Father God, maraming salamat Lord for this evening. May you guide us, may you be with us as we study your word, as we listen to your message for today. At kami po ay patuloy na maging receptive sa inyo pong salita. Samahan niyo po kami, Father God. We thank you in Jesus' name. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Isaiah 41 verse 10. Sabi po doon, ito po yung magiging main text natin for this evening. Sabi doon, do not be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. So yun po yung mensahe ng ating Panginoon na binigay niya kay Prophet Isaiah para po ibigay ang mensahe sa buong Israelites. So this was God speaking to the Israelites when the Israelites were facing a difficult situation. Sila ay merong threats sa kanilang paligid, sa Assyrians, sa Babylon. So napapalibutan sila ng kanilang mga enemies and sa kanilang mga conflict sa mga nagdaan na taon. Sila ay natatakot, sila ay trembling in fear. Meron na siguro silang doubt sa kanilang armed forces, sa kanilang Diyos. So, halo-halo ang kanilang nararamdaman. Kung nababalot sila ng mga enemies, sila rin ay nababalot ng katakutan, ng paghihina ng loob. Masyado nilang iniisip, ano ba ang mangyayari sa amin in the future? Paano kayo mag-surrender? Ano na mangyayari sa atin? Nalimutan nila ang very important thing, that they, the Israelites, are God's people, God's chosen people. And throughout their generations, mula pa lang kay Moses, di ba, paulit-ulit sinasabi, remember ang aking mga good works sa iyo. Remember that I have saved you nung ikaw ay tumawid sa river. Remember na ako ay nagpadala ng wonders, signs and wonders sa Israelites. Why? Para pag meron silang conflict na kaharap, maaalala nila ang kanilang kakampi na si Lord. So ito, before God, bago sabihin ito ni Yahweh, itong do not be afraid, pag ikaw ay nag-backward sa ilang verses, tinawag muna ni Lord ang attention ng Israelites by saying, you, O Israelite, Israel, my servant, whom I have chosen. I took you from the ends of the earth. Yun yung sinabi ni Lord. Pinaalala niya muna kung sino yung mga Israelita. Sino ba sila? Ano ba ang turi sa kanila ng ating Diyos? Sila ay tinawag na children of God, chosen people, set apart. So if Israel was in fear, what was God doing during this time? Dito sa verses nakita natin that God was comforting Israelites. God was encouraging the Israelites. They were dismayed, they were downcast, they were in fear. Kaya paulit-ulit sinabi ni Lord ang do not be afraid. Dito sa buong chapter po na ito, 3 beses niya sinabi yung do not be afraid. So naalala natin, di ba, pag generally, ang tao ay weak. Humans are weak. But lagyan mo ng divine power from the Lord, they can defeat any enemy, they can defeat whatever kalaban nila, kung ano man yan ang kanilang hinaharap. Kaya dapat wala silang katakutan. Kaya sinabi, do not be afraid, for I am with you. So most of the time, kung papansinin natin, when God speaks to the Israelites, as if isang tatay na kinakausap ang kanyang anak. Di ba? Parang very personal yung kanyang message. Pwede naman sa isang address to the whole nation, pero parang piniem ito ni Lord sa bawat isa sa Israel. So He was comforting His children.
Yung first portion ng chapter na ito, kanina minention natin, tinawag niya na servant, my servant, O Israel, whom I have chosen, set apart by God, called by God. Ito yung mga pinapaulit-ulit ni Lord sa kanila. So, kung sila ay chosen people, anak ng Diyos, ito ba ay nag-a-apply rin sa atin? Kasi kinakausap niya ang Israel. Tinawag niyang Israel. Ang verse na ito ba ay nag-a-apply sa akin? Tignan po natin sa 1 Peter chapter 2 verses 9. Nakikita natin doon that indeed, na tayo rin ay tinawag ng Panginoon in the New Testament. Sabi doon, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Doon sa Isaiah, tinawag sila na chosen people. Doon sa Isaiah, tinawag ang Israelites na chosen people whom God took from the ends of the earth. So parang parallel lang po yan sa atin. So kung binasa po natin ang Isaiah 41, ang kinin po natin yan para sa atin po yan. Para yan sa mga anak ng Diyos through Christ who are putting our faith in Christ. This message is for us as well. So we are the children of God through Jesus Christ. We are God's chosen people. Special possession ng ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Diba kanina, balikan po natin yung main text natin. Sabi po doon, do not be afraid for I am with you. Do not be afraid for I am with you. Pansinin po natin sa mga verses na similar dito, pag sinasabi po ni Lord, ang do not be afraid, huwag kang matakot. Ito ay kasunod na, andito ako kasama ka. I am with you. Diba? Joshua 1:9, tinawag rin niya, Israelites, for I have commanded you not to fear. Kasama mo ko, sabi niya kay Joshua at sa Israelites. Sa Psalm 23, yung famous verse, I will fear no evil, for God is with me. In Deuteronomy, book of Deuteronomy, makikita rin po natin doon, kinakommand ni Lord mismo, that do not be afraid, for He will never leave you nor forsake you. Ito yung laging tandem dun sa verse lagi, huwag kang matakot dahil andyan ang presensya ng Diyos. So throughout yung history ng Bible, nakita natin na paulit-ulit sinasabi ni Lord, ang do not be afraid. Kanina, nung sinabi ko yung do not be afraid, naalala po ni Ate Sai yung sa Nativity, kaya tinanong po niya kung ano po ba ang tema natin sa Wednesday na ito. So lagi po yung sinasabi ng ating Panginoon na huwag tayong matakot. Dahil alam po niya, mula pa lang sa simula, matatakotin na ang mga tao. Mahilig mag-alala, madaling mag-anxiety pag meron tayong kaharap na problema. Alam na alam ng Panginoon ang puso ng Israel dahil tinawag nga silang children of God. Alam na alam niya pag natatakot o nadidismaya ang kanyang mga anak. And ganoon din sa atin. Paulit-ulit po sa buwan na ito, nire-remind tayo, nakilala tayo ng Panginoon, nakikita niya ang ating sitwasyon, ang ating mga problema, ating pinagdadaanan. So what shall we say in response to this? Sabi nga sa Romans chapter 8, if God is for us, who can be against us? No? So, tonight, as we pray, as we call on the name of the Lord, anuman po yung sitwasyon natin, anuman po yung ating iniisip, anuman po yung problema natin, kalaban natin, alalahanin po natin that God is comforting us. God is telling us na huwag tayong matakot dahil andyan si Lord sa ating katabi. Amen po. Tayo po'y manalangin. Father God, we thank you, we bless you, we glorify you. Maraming salamat, Father God, for speaking unto us, Lord. Patuloy niyo po kami nire-remind na ang presensya niyo po ay enough para po sa amin. Enough para hindi kami matakot sa aming mga kalaban, sa aming mga difficulties. May we continue to rely on you, put our faith in you, put our confidence in you, so that as we walk daily, kami po ay hindi matatakot o mag-aalala, but we will rejoice in your strength. We will long sa inyo pong presensya, at kami po ay
bigyan niyo po ng kapayapaan sa aming puso. Maraming salamat, Father God. In Jesus' name, Amen.